The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na namasukan bilang kasambahay sa isang misteryosong pamilya. Kung saan may itinatagong madilim na lihim ang mga ito. Pakitago po ako sa pangalang Remy. Ang aking kwento ay nagsimula nung kinailangan kong magtrabaho sa Maynila dahil biglang nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina at kinailangan ko ng malaking sahod. Sakto ay may tumanggap sa akin na mayamang pamilya. Halatang mapera ang may-ari ng bahay dahil malaki at tila malamansyon ito. Nagtaka ako kung bakit tinanggap nila ang isang tulad ko na halos walang karanasan at hindi dumaan sa agency. Nakakapagtaka ding sa laki ng bahay ay iisa lang ang katulong na hanap nila. Nagpakilala ang may-ari ng bahay na si Sir Alex. Silang dalawa lang daw ng kanyang anak na babae na si Patty. Bata pa lang daw si Patty nung mamatay ang kanyang ina at kakaalis lang daw ng katulong na nag-aalaga dito. Nagpasalamat ito sa aking pagtanggap sa trabaho. Sa aking unang gabi ay namangha ako sa laki ng bahay at sa kabaitan na pinapakita ni Sir Alex. Kahit mukha itong strikto, ay malumana ito makipag-usap sa akin. Nang silipin ko ang kwarto ni Patty para patulugin ito, ay nakaramdam ako ng pagtaas ng balahibo ko. Naglalaro kasi ito sa dilim habang nakatalikod sa pinto at tila kinakausap ang sarili. Nang tawagin ko ito ay nagulat siya at nagmamadaling sumampa sa kama para matulog. Naisipan kong matulog na sa aking sariling kwarto nang magising ako sa mga tunog ng kulog. Naalimpungatan ako sa lakas nito at pagtingin ko sa aking paligid ay meron akong naaninag na hugis na nasa sulok ng aking kwarto. Nang lumiwanag ang paligid dahil sa pagkidlat, ay namukhaan kong si Patty pala ang hugis. Ako ay biglang napasigaw dahil sa gulat. Hindi ko inaasahan na papasok ito sa aking kwarto at nang tanungin ko kung anong ginagawa niya ay sinabi lang niyang pinapanood niya akong matulog. Naisip ko na lang na baka natakot ito sa tunog ng malakas na ulan kaya nais nitong may kasama matulog. Nakaramdam ako ng pagkabagabag sa ginawa ni Patty. Alam kong bahay nila ito, ngunit nakakatakot isipin na bigla na lang itong papasok sa aking kwarto habang natutulog pa ako. Pinawalang bahala ko muna ang nangyari at naisipan na tutukan ng paglinis ng bahay. Isa sa mga napansin kong kakaiba ay nang pagbawalan akong maglinis ni Sir Alex sa isa sa mga kwarto sa bahay. Nakabantay si Sir Alex sa aking pagkilos sa bahay dahil dun lang din ang kanyang opisina. Dahil komportable ako kay Sir Alex, ay naisipan kong sabihin ang nangyari kagabi. Nagulat ako dahil pinagsabihan ni Sir Alex si Patty ng pasigaw. Nagtaka ako dahil sinabihan niya ang bata na nakakahiya daw sa akin bilang bisita ang ginawa ni Patty. Pinakalma ko si Sir Alex at sinabing ayos lang sa akin. Huminahon naman si Sir Alex at humingi ng tawad. Piniliwanag niya na nahirapan daw silang makahanap ng magtatagal sa bahay nila simula nang mamatay ang ina ni Patty. Pinakita niya ang litrato ng kanyang namatay na asawa at napansin kong may hawig ito sa akin. Sana daw ay wag akong umalis basta-basta. Agad akong nakaramdam ng takot dahil sa kakaibang kinikilos ng pamilyang ito.
Dun ko napagtanto na hindi ko kilala ang pinasok ko at walang legal na dinaanan ang pagtanggap ko sa trabahong ito. Ni hindi alam ng aking pamilya kung saan ako mismo sa Maynila. Hindi ako makatulog buong gabi dahil kinakabahan ako sa nangyayari sa akin. Naisipan kong ikandado ang aking kwarto para hindi ako basta pasukin. Ngunit bigla akong nakarinig ng kakaibang ingay sa labas ng aking kwarto. Kaya naisip kong silipin ito. Naririnig ko ang tunog na nanggagaling sa kwarto ni Patty at tila kumakanta ito, ngunit rinig ko ang paghikbi sa kanyang boses. Bigla akong nakaramdam ng awa at tinawag ko ang pangalan niya. Nagulat siya, ngunit agad siyang tumakbo papalapit sa akin habang naiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit at tinanong ko kung natatakot ba siya sa kulog. Umiling siya at sinabing hindi daw ako ligtas dito at kailangan ko nang umalis. Lumakas ang kutob kong may mali sa kanilang pamilya at baka nasa panganib ang buhay ni Patty. Agad akong tumakbo sa telepono at humingi ng tulong sa aking mga pinsan. Sumagot sila at pupuntahan daw nila ako para sunduin, ngunit kinabukasan pa makakarating dahil galing pa silang probinsya. Habang nasa telepono ay napansin kong lumakas ang iyak ni Patty. Pinakalma ko ang pag-iyak nito, ngunit humingi lang ito ng tawad. Maya-maya ay namalayan kong may hugis ng malaking tao sa kanyang likuran. Hindi ko napansin na dumating na pala si Sir Alex. Ang huli kong natatandaan ay may malakas na hampas na tumama sa aking ulo. Nang mahimasmasan ako, ay napansin kong nakagapos ang aking mga kamay at binti. Nakatali ako sa isang upuan at nakabusal ang aking bibig. Maya-maya ay napansin kong may hawak na kutsilyo si Sir Alex at nakatayo siya sa aking likuran. Iyak ako ng iyak at hindi ako makakawala sa higpit ng pagkakatali sa akin. Nais kong magmakaawa, ngunit hindi ako makapagsalita. Nagpupumiglas ako, ngunit hinihimas lang ni Sir Alex ang buhok ko at pinapakalma ako. Kinakausap niya ang kanyang sarili na mistulang baliw. Pinapaliwanag niyang gusto lang niyang buuin ulit ang kanyang pamilya at papalitan ko daw ang asawa niya. Babalikan daw niya ako kinabukasan kapag handa na akong tanggapin siya. Habang nakagapos buong gabi, ay nagulat ako nang biglang dumating si Patty. May dala-dala itong kutsilyo at naisip kong katapusan ko na dahil papatayin na niya ako. Nagulat ako nang bigla niyang tanggalin ang aking mga tali. Sinabi niyang tutulungan daw niya akong makalaya dahil naging mabait daw ako sa kanya at hindi niya ako malilimutan. Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat sa kanya. Sinabi kong kailangan na naming tumakas at tutulungan ko siya, ngunit sinabi lang niya na kailangan niyang pigilan ng kanyang ama para wala na siyang mabiktima ulit. Saktong dumating ang aking mga pinsan pagtakas ko. Nagpunta kami sa istasyon ng pulis para i-report ang nangyari sa akin. Kahit alam kong iligal ang aking pamamasukan, ay kailangan kong sabihin ang nangyari. Hindi ako napatawan ng mabigat na kaso, ngunit may masamang balita pa rin kaming natanggap. Hindi na daw natagpuan pa sa bahay na iyon sina Sir Alex at si Patty. Mistulang nag-empake ng mabilisan at wala nang bakas kung saan sila lumipat. Sa iba raw nakapangalan ng bahay at tila may koneksyon ito sa matataas na lugar kaya nakakapagtago ito. Ngayon ay ilang buwan na ang nakalipas, ngunit dead end na ang investigasyon sa pamilya ni Sir Alex at Patty. Nag-aalala ako para sa kalagayan ni Patty
at ayaw ko nang may iba pang mabiktima pa si Sir Alex gamit ang kanyang panloloko. Naakala ko ay mabuting tao ito at mahinahong lalaki. Ngunit may madilim palang lihim na itinatago kung saan nais niyang mandakip ng mga babae at palitan ang kanyang namatay na asawa gamit ang mga inosenteng kasambahay.